Ayoko na sanang makisawsaw dito eh. Kasi sinasabi naman nila ngayon na orchestrated daw yung shooting incident na yan para lang daw mapatakas si Pato. Alam mo, para sa akin kasi kung sino yung nauna, siya yung may kasalanan eh. Bakit? Tingnan nyo ha. Kung wala talaga yung NBI doon at hindi nagsinungaling si Matibag, di sana walang barilan, di sana hindi nagbalak tumakas si Bato. Ganun lang naman kasimple yun, di ba? Pero ang pinapalabas sila ngayon, gawa-gawa lang daw yan ng mga majority na senator. Kasi yung pinaka-sergeant of arm daw, sabi nga nung Ben Tulfo, mista daw ni Bato, tapos ganyan. Why would Bato try to escape, or kung hindi man escape yan, try to exit the premises kapag hindi naman risk yung life niya? And why are they trying to enter hindi doon sa front door, kundi doon sa galing sa GSIS na door? Bakit kailangan ganun, di ba? Kung wala silang balak gawin. Alam naman nila na sa mga ganyang lugar, bawal ang taong may armas. Otherwise, kapag ka-request ng Senate, di ba? May mga armas yun tapos walang agenda, di ba? Tapos pumapasok doon sa Senate building, not from the front door, but from the alternative door na hindi naman nila ginagamit, di ba? So, ikaw ba, hindi ka mapapaisip? Ganito yan Alam na alam ninyo na kapag kayo nananahimik sa bahay, biglang may mga nagtatry pumasok sa bahay ninyo at tapos armado. Hindi ka ba maaalarma? Ang plastic nyo naman para sabihin yung hindi, di ba? tapos ano yon? Pag nakapasok na, ang gagawin nyo, ngingitian nyo lang, sasabihin nyo pa, hi, hello! Siyempre, magre-react sila. Gigil na gigil sila kay Bato, no? Gusto nilang talagang kalawitin na, no? Kasi asar na asar sila Kasi kung hindi dahil kay Bato, hindi maiuupo si Cayetano at hindi matatanggal yung... Nakakatuwa nga si Mel Chanco Hindi nagpapaliwanag yung sa OSAA, yung doon sa Senate, parang security sa Senate, nagpapaliwanag sa kanya kasi in-interview niya, parang, ha? Ano? Huh? Ha? Parang biglang humina yung comprehension niya. Ang liwaliwanag, parang kung ako nga nandoon doon sa tabi niya, ako na lang magpapaliwanag, Camel. Parang parang nawawalan ka ng ulirat sa sarili. Hindi ko alam kung doon lang sa prompter kasi siguro mahinang signal or what. Pero grabe naman, ang linaw-linaw na pagkakasabi ng OSAA. Una daw, tinitingnan lang muna. Pero pag ganyan daw, talaga may mga armas ang pinag-uusapan. Kahit na mga sabi ko nga sa inyo, pagpapasok ng bahay nyo, may armas, maalarma ka rin Ang SOP nila is drag them by force outside. Yun ang SOP nila. Standard Operating Procedure. O yan ang ginawa niya daw, sinigawan niya raw, kumbaga inapprehend niya verbally muna. Kumbaga, kinausap niya verbally. Ano ang ginagawa niyo dito? Bakit kayo armado? Ilapag niyo ang inyong mga armas. Imbis na ilapag yung mga armas, ang ginawa daw nung kausap, inangat yung kamay tapos may hawak na armas. So, therefore, wala siyang balak na ilapag yung armas. Tapos, ang ginawa naman nitong OSAA, nag-warning shot. Nung nag-warning shot siya, imbis na tumaas ang kamay tapos ganyan, di ba? Dapat ganoon ng kasi may baril dapat tumataas ka ng kamay. Nag-backfire yung kausap niya. Kaya ayun, nagkabarilan na sila. Pinapaliwanag nung OSAA kay Mel, si Mel, parang wala na siyang parang hindi mo maintindihan, parang iba yung gusto niya sabihin ng taga-OSAA. Tapos ang ginawa na lang nung taga-OSAA, sabi niya, meron pong armado, pilit na talagang kailangan po, ginagawa po namin yung duty namin na mapalabas sila. Tapos ganto, conspiracy theory ko lang naman nung araw na yun, bakit ang Meralco may pa-yellow alarm, may pa-orange alarm, may pa-red alarm, tapos all the while biglang power cut off, buong Luzon talaga. Di ba? Tapos after mga 30 minutes to 1 hour, cut off naman lahat ng internet at saka mga network connection. Parang mapapaisip ka, ano ba nangyayari? Syempre, tapos biglang makikita mo, ang hindi nila na-cut off, alam niyo kung ano? Yung TV broadcasting. Syempre, mapapaisip ka. Di ba? Bakit ganun? Siguro alam nyo naman na. Biglang nagpulusan yung mga minority senator. Kahit na alam naman nila, di ba? Lalo ko, kung maniniwala ba kayo talaga na yung sila Hontiveros at kaya si Kiko, papayag ba yun na walang media coverage pag darating dyan? Alam na alam nila darating yung yung impeachment, di ba? Alam na alam nila. Pero kayo, tanungin ko kayo, talaga ba? Papayag ba yun na walang media coverage na inakyat nila yung ganyan, di ba? Kaduda-duda, di ba? Kakaupo lang di ba? Kakaupo lang ng mga bagong Senate President Pero kita nyo, di ba? Grabe, no? Sinisiraan na kagad nila. Daing-tai talaga, no? Inaasikaso naman yung impeachment, na-receive na. Ano pang gusto? Tapos sabi ni Cayetano, aasikasuhin naman. Yung ba ang inaalala nyo na hindi maaasikaso ang impeachment? Kasi sinabi na ni Cayetano na aasikasuhin naman daw kaagad-agad inaalala nyo na hindi kayo makakapuntos ng maximum level sa Senado dahil yung kaalyado nyong presidente, natanggal na.
Tapos, ang nangyari pa, may mga kumampi pa dati sa dating majority, napunta sa minority, kaya nanalo si Cayetano. Kaya ngayon, may something-something kayo sa dibdib. Di ba? Mas katotohanan yon. Tapos ang daming naglabasan ngayon, naglipa na, parang mga tungkol sa mga abogado na webpage. Grabe, talagang makakasuhan daw yun si Cayetano, ganyan-ganyan. Ang dami-dami nilang alam sabihin dahil sa iisang batas na yun. May extradition naman yung batas na yun. Ayaw nilang paniwalaan yung resolution. At saka hindi sila naniniwala dun sa Hague Rule. Kasi nga, ang inaakala nila, wala nang dapat pag-usapan, basta susundin na lang yung batas na yon. No! Yung mga bagay na ganyan, pinagdidesisyon na ng Supreme Court yan. Kaya nga nagpe-petition na sila sa Supreme Court di ba? Kasi nga, dapat pag-usapan yan. Kaso taing-taing kayo, kaya yan. Pag nabubuking kayo, para kayong si Claire Castro, pagdating ng ending, Duterte na naman din ang may kasalanan ulit. Hawa-hawa na sila, no? Auntie Claire, ayan ako, Diyos ko, masyado ka nang nakakahawa, para ka ng sakit. Tapos nakakatuwa nga si Sentito, yung ex-president, sarap, no? Mas kinondena pa niya yung kinuyog yung sasakyan niya. Pero wala siyang sinasabi tungkol sa attacking nangyari dyan sa Senado. Tapos yung yung mga ibang kasamahan niya, kanya-kanyang alibay na. Hindi, wala, talagang may lakad, may kakausapin ako, ganyan, etc.